So ngayon po, kami po ay magtuturo po sa inyo tungkol po sa tamang pangangalaga po ng ngipin, tsaka about po sa sa takot po kung paano po siya labanan, at tsaka yung pangangalaga sa kalusugan po. So una po muna natin simula po muna natin sa pangangalaga po ng ngipin. So ito po, sa inyo po ito para po may guide po kayo. Para habang nagsasalita po kami ay nasusundan niyo May po kami. tinitingnan po kayo. So una po yan po, yung Ito sa, po, dito po. Apo. sa ngipin, yung green po. Sige po, buksan po natin. Sa likod niyo po. Sa likod. Yan. Yan. So, alam niyo po ba kung ano po ang pinakamatibay na ngipin na buto ng tao po? Hindi po. Nasabi ko na. Hindi po. Pero ayun po, ang sabi ko dyan, ang ngipin po ang pinakamatibay na buto ng tao. Kaya dapat po natin siyang inaalagaan kasi meron po siyang mahalagang gamparin sa ating katawan. So dahil nga po kapag kumakain tayo, sila po yung nagpipira-piraso po ng ating mga kinakain para makuha po natin yung mga nutrients na nandoon po sa pagkain natin. Tapos po, ayon sa datos, 87.4 na mga Pilipino ang nahihirapan dahil sila ay nakakaranas ng mga bulok ng ngipin or yung may mga itim po sa ngipin, may mga butas-butas na po, like yung sa kiss nyo nga po na may mga butas po sa mga bagang po ninyo. So, ayun po yung mga halimbawa po ng mga bulok ng ngipin. Tapos, habang 48.3 naman po ang nagkakaroon ng sakit sa gilagid or yung may mga pamumula po doon po sa paligid po ng ngipin. Familiar naman po ba doon? Meron. Mga nagre-red po yung Parang sa gums. namamaga po. Opo. Wala Wala naman. naman. Yung sa ngipin lang po talaga na mga bulok. Okay po, so sa mga sinyalis naman po na masakit ang ngipin, ito po yung mga dapat nating tandaan, like para makita po natin na ay masakit ang ngipin ng isang taong to, dapat mai-recommenda na sa dentista or maagapan agad. So yung mga senyales po na masakit ang ngipin, yung hindi na po sila makasalita, tapos sa kalagayan kanilang kamay sa pisngi, tapos umiiyak, hindi mapakali, at hindi makapagsalita. So sa case nyo po, kapag naranasan nyo na po yung mga senyales na mga ganyan, maaari po kayo pumunta sa dentista or magpa-check up po sa mga RHU na malapit po para libre. Tapos mapatignan po yung case niyo para kung ano pong gagawin, kung ano pong mga dapat yung gawin, ano dapat po yung mga parang pamamaraan na dapat ninyong gawin para mapanatili po na maayos pa rin ang ngipin. Tapos po kung meron naman po kayong ayun po sa anak, kay Daniel po, pwede nyo pong ma-apply itong mga senyales na to. So kapag nakita nyo po yan, kapag nakita nyo po yung mga ganyang senyales na masakit ang ngipin ng isang bata or ni Daniel, nararapat po na nandyan lang po ang inyong presensya para maramdaman po niya na hindi po siya nag-iisa sa nararamdaman niyang sakit, para makapag-provide din po sa kanya ng comfort po. Yung ganun po. Dapat nandun po sa tabi niya para ayun, comfort po siya kahit paano. Then next naman po, Sa dito likod po sa naman. harap. Ayan. Ang pitong wasto po ng paraan ng pagsisipilyo. So una po ay piliin po ang tamang sipilyo. So sa pagpili po kasi ng tamang sipilyo, meron po kasi tayong tinatawag na soft, medium, tsaka hard po. Opo, kasi depende po yan dito sa bristles po kasi tawag dito. Kasi ang recommended po kasi ay dapat soft po yung bristles or yung brush. Nang sa gayon po ay kahit po na may sira po kayong ngipin ay hindi po siya maapektuhan or hindi po kayong ganun masasaktan. Opo. Tsaka bukod po doon ay may iwasan din po ang pagkagasgas ng gilagid po natin. Kasi kapag hard po ay pwede po siyang mag-lead po para po magkaroon po ng gasgas yung ano natin, gums or yung gilagid. Then pangalawa po ay gumamit po ng fluoride na toothpaste. So ibig sabihin po ng fluoride ay ito po ay nakakatulong upang maiwasan po ang pagkasira ng ating ngipin. At bukod po doon, ang fluoride po kasi ay nakakatulong po para mas lalo pa pumapagtibay yung ngipin natin. So yung fluoride content po ay makita nyo naman po siya once na bumili po kayo ng toothpaste. So ang example po yun ay yung mga Colgate. So meron naman po silang binibenta po na with fluoride po yung content or may halo pong fluoride yung toothpaste pong yun.
Then next po ay syempre ay basain po natin ang sipilyo. Then after po nun ay maglagay po tayo ng toothpaste. So sa paglagay po kasi ng toothpaste, dapat po ay pea size amount lang po or yung parang buti lang po na ganito lang po kaliit. Opo. Tapos maaari rin naman po na gumamit po tayo ng asin para po as a parang alternative way kasi yung asin po kasi ay nakakatanggal din po kasi siya ng mikrobyo. Paninilaw. Opo, yun po. Kaya po yun, di ba, kapag po yun sa mga matatanda, ang gamit nga po nila ay hindi na po sila gumagamit ng toothpaste, kundi asin daw po. Then next po ay magsipilyo ng circular motion. So ayan po, kapag may sira po kayo ng ngipin, so kailangan po ay circular motion. So kailangan po talaga nalinisin po natin ng mabuti, lalo na po yung parte po na may masakit po sa atin or yung may sira po yung ngipin. Kailangan po natin siyang supilyohin na maayos. Then next po ay sa pagsisipilyo po ay dapat po umpisa po muna sa taas po, sa harap po ng ngipin. Dito po, dito sa taas, tapos sa gilid po. Sa likod. Ganyan po. Tapos dito po sa gilid, pag ganun po. Tapos sa loob po. Tapos yung last po ay yung sa dila. Kasi syempre po, yung dila ay napapasukan din naman po siya or pinagdadaanan din naman po ng pagkain. Kaya po, marapat lang po na toothbrushan din po natin siya. Then, after po nun ay magsipilyo po tayo ng may angkop na tagal. Meron po kasi British na research po na ginagamit po nila ay yung kantang Row 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 Your Boat. Opo. Or kaya basta kahit 2 minutes po na pagsisipilyo. Hindi po 30 seconds, hindi po 10 seconds, kundi po 2 minutes po na pagsisipilyo. Dahil po sa pamamagitan po kasi ng 2 minutes ay masisigurado po talaga natin na nalilinisan po natin mabuti yung mga ngipin natin. Syempre po, dyan po dito sa mga ayan po. Mga dapat pong tandaan, ayun po, ugaliin po ang pagsisipilyo ng hindi po bababa sa dalawang beses sa isang araw. So, example po niyan ay pagkatapos po kumain sa almusal, sunod po ay pagkatapos kumain ng tanghalian, at ang huli po ay bago po matulog. Then next po, kailangan po na magpalit din po tayo ng sipilyo kada buwan kasi kapag hindi po natin siya pinalitan ng monthly, ang nagiging kaso po kasi ito po ma'am, yung bristles niya po ay nagbubuka po, di ba po? Na po ba kayo encounter Opo, na at saka ganyan? mayroon po siya nangingitim O kaya dyan sa dito po, opo, puno. nagaganyan po, no? Pati po dun sa loob. Mayroon po ng mga Opo, nasisingitan na po siya. Kaya ayun po, nire-recommend din po na dapat po every month po tayo nagpapalit ng toothbrush. Then next po, ayun nga po, gaya po ng sabi po ni Jericho kanina, ay kailangan din po kasi natin na magkaroon po ng pagbisita sa dentista. Kasi katulad po ng sabi niya kanina, meron naman po kasi tayong mga libreng check-up din po sa sa health center. Tsaka po sa case niyo po kasi as pregnant, hindi naman po kasi hindi naman po tawag doon. Hindi naman po siya nakakasama sa mga buntis po na na magpa-check up po ng ngipin kasi kapag nagpa-check up po tayo, malalaman po natin kasi kung ano po yung mga different ways or yung mga dapat po nating gawin para po maiwasan po yung pagkasira ng ngipin, mapangalagaan po yung ngipin natin, tsaka po dyan sa case nyo ay para po mabawasan po yung pananakit ng ngipin. Kasi syempre po kapag po kasi nagkonsulta po tayo sa mga dentista, mapapayuhan po kasi tayo kung ano po yung yung tamang paraan po sa nyo po, sa kalagayan nyo po ngayon as a pregnant. Then next po, ang mga dapat gawin dito po sa gitna, mga dapat gawin upang mas maiwasan ang pagkasira ng ngipin. So ayun po, bukod po dun sa nasabi ko kanina, ayun po, iwasan po ang pagkain ng matatamis kasi ang pagkain po ng matatamis ay mas lalo po siya nakakapag-contribute or nakakapag-lala po kasi ng pagkasira ng ngipin. Then next po, dapat po, ayan po, ay kumain po tayo ng masustansyang pagkain tulad po ng prutas, ng gulay, at yung mga pagkain mataas naman po sa calcium. So mga example po nun ay yung mga mabubuto po, kagaya po ng mga beans, or kaya ng mga isda po, tapos mga okra, kangkong po, nakatulong din po siya kasi ang calcium po kasi ang ginagawa niya po kasi sa katawan po natin o sa buto po natin ay mas napagpapatibay po nito. Then after po nun, dito po sa pangatlo,
So, yung mga dahilan nga po ng pagkasira ng ngipin. So, una nga po dyan, ayun po, gaya na nabanggit ko, ay matatamis sa pagkain at inumin. Then next po ay ang maling pagsisipilyo. Kasi kung iisipin po na kapag nagsisipilyo nga po tayo, sabihin na po natin na 3 beses. Ginawa ng isa. Opo. Nagsisipilyo nga po tayo ng 3 beses, ngunit yung proseso po ay mali. Baliwala lang din po yung kahit na 3 beses, 5 beses, 10 beses ka pa po magsupila sa isang araw, baliwala po yun kung hindi naman po tama yung pamamaraan. Kaya ayun po, tinuro ko po kanina yung 7 pamamaraan sa pagsisipilyo. Then after po nun, ang cavity po na hindi naagapan ay maaaring magdulot ng tuluyang pagkasira ng ngipin. So ayan, katulad po ngayon, yung pagkasira po ng ngipin kasi natin, di ba po, kapag hindi po talaga siya naagapan or hindi po tayo nakapunta, kahit dyan po sa may health center, kasi di ba ayun naman po ang pinakamalapit na access po sa inyo, ay ano po kasi, ayun, mas lalo po talaga siyang lalala na imbis na kunyari po, yung sirang ngipin ay pasta lang pala, okay na, o di ba po, naging bunot pa po. Kaya dapat po na agapan po natin as soon as possible, sa lalo't madaling panahon po, na makapunta po sa espesyalista. The next po, ayun nga po ay ano ang mangyayari nga po kapag ikaw ay may cavity. So sunod po ay sasakit ang ngipin. Ayan po, then mamamaga po yung mga gilagid, di ba po? Then next po ay magkakaroon po ng mabahong hininga. So ayun po, nire-recommend po namin po ma'am na kahit po buntis, bata, matanda, o kaya dalaga, binata, kailangan pa rin po na magpakonsulta po tayo sa dentista. Opo, wala naman po masamang dulot ito, lalo na't higit po yung gusto nilang mangyari sa atin kasi syempre po kalusugan naman po natin ang ginagawa nila, kumbaga iniisip po nila kung ano po yung karapat dapat para sa atin. Opo. So, ayun po, meron po ba kayo concern or tanong po about po dyan? Okay na po. Kaya na po. Kaya na po. Opo. So, Try po muna nating mag question and answer po muna para Opo. matignan po natin kung may mga Natutunan po natutunan kayo. or may mga na opo. tumagal ba sa isipan, tumatak Opo. sa isipan po, Opo. ganyan. So lapag po muna natin yung Opo. tanong ko po, ano po yung pinaka matibay na buto ng tao po? Matatanda ko yun. Ngipin po. Ngipin, okay, very good po. Tapos, ano naman po yung mga 7 steps sa tinuro niya po sa pagsisipilyo? Natatandaan niyo po ba? Ano po ang unang gagawin? Hindi. Basahin muna yung toothbrush. Opo. Tapos, Pangatlo po yun siya. Yung- Pero sige. yung pag-toothbrush, unahin ang pababa, taas Opo. pababa, tapos sunod gilid, bago last dila po. Okay. So, ulitin lang po ulit namin sa sa steps. So, kailangan po muna pumili ng tamang sipilyo na nararapat po sa inyong edad. Ganyan, kung gaano kalaki, tas yung mga bristles po, kung soft po ba, pero ang recommended po is soft. Tapos, pagkatapos po nun, ay Gumamit po ng gumamit ng fluoride. toothpaste, mga toothpaste na may Colgate fluoride. po. Ayun, mga Opo. Colgate, close up. And then after nun, babasahin na po natin yung sipilyo natin, and then maglalagay ng toothpaste. Tapos, in circular motion po ang ating pag-brush ng Dahan-dahan ngipin. lang po. Opo. Opo. Pa ganun po sa harapan, tapos gilid, Mga 2 minutes. opo. Yan po. Tapos ang huli sa dila. Tapos magsisipilyo, natagal ng 3 beses sa isang araw. opo, 2 minutes, 3 beses sa isang araw. So ano po ba yung mga dapat nating iwasan? Iwasan po kumain ng matatamis, Okay, matatamis. Ano pa soft po? drinks, Ano pa po? mga katulad kidney, mga Opo. Ano po ba yung mga natatandaan niyo pong mga dahilan po na pagkasira po ng ating mga ngipin? yan po sa pagkain ng matatamis po. Opo, ano pa po? Dapat iwasan.
para hindi masira ang Opo. ngipin. Yung sa sinabi niya po about sa ano, sa mga pagsisipilyo po, yung sa maling pagsisipilyo, nakaka-contribute din po yun sa pagkasira po ng ating ngipin. Tapos yung mga ngipin na bulok na hindi agad na agapan, na hindi napapakonsulta sa mga dentista. Ano, lalong masisira. Yes, opo. Okay, so, ngayon po na natapos na po yung health teaching po namin about po sa pangangalaga ng ngipin. So ano po kaya yung na-realize nyo po ngayon? Parang tumatak po sa isip nyo or naging pananaw nyo po ngayon na nalaman nyo po na dapat ganito po pala yung mangyari. So, Gawin po araw-araw para po hindi po. okay po. As sa case nyo po, as buntis po, ano po yung na-realize nyo po? Ngayon po. Opo. Nandyan na po yan. Sa sunod po, mag-ingat na lang po. Okay. so ngayon po na natapos po ang ating anong tawag mo dito? Ang unang topic po sa ngipin. Sunod naman po yung sa takot, tsaka po dun sa pangangalaga sa kalusugan po. So, lang, ayusin natin yung setup. Medyo lapitan kaya natin. Lapit natin ng konti. May kita yan. Ano, wag na ba? Ay, wait lang. Tignan ko. So, try nyo. Okay. Ay, Ano yung rinig naman? So, ayun po, dumako naman po tayo sa pangalawa. So, ayun po ang title, Takot Ka Ba? Labanan Natin. So, dito po, so ano nga ba ang takot? So, ang pagkatakot po ay isang pakiramdam o emosyon ng isang tao, dulot ng hindi magandang pangyayari o sitwasyon, ito ay maaaring tugon sa isang banta o panganib. So, ang takot po kasi, alam naman po natin na parang natural po yan, di ba? Parang natural po yan na pakiramdam po ng isang tao. Kumbaga, sa araw-araw po ay hindi naman po talaga natin maiwasan na matakot sa isang bagay. So, bukod po doon ay may dalawa po tayong uri ng takot. So, nandiyan po ang healthy fear. So, ang ibig sabihin po ay ito ay nakakatulong o ang natural lamang na nararamdaman ng isang tao. So, ang example po ng ang healthy fear, so for example po ay may isang, ako po, di ba po naglalakad po ako sa Mapuno. Nung nalaglag po yung prutas, iniwasan ko po siya, o di ba po? So healthy fear, opo, healthy fear po yun, kumbaga mabuti po siya kasi iniwasan ko po siya, alang-alang po para hindi po ako masugatan nung prutas po na bumagsak. Yung bumagsak po, buko, o di ba po? Pag bumagsak po siya, edi bagok po ang aking ulo. May baka pa example. Okay. Then next naman po ay ang unhealthy fear. So ang unhealthy fear naman po ay kabaligtaran po ng healthy fear. So dito po, nakapaloob po dito ay yung mga sintomas ng takot, anxiety, at panic na hindi po nakakatulong sa isang individual. Kasi kapag po nagkaroon po tayo ng unhealthy fear, kasi parang nilalabanan po kasi nito yung ano natin, yung mental po, yung mental health po natin, na nagli-lead po kasi siya minsan sa isang tao na kapag takot po siya, for example na lang po ay, dun po sa grades. Kapag po, yung takot po talaga ako na bumagsak, na parang feeling ko po ay hindi ko po talaga siya kayang gawin. So, ang nangyayari po kasi yun, nagiging dahilan po kasi siya para ma-stress o ma-depress ang isang tao. Ayan. sa isa pa pong example dun po sa unhealthy fear na pwede po nating ma-relate po doon sa case ninyo na ayun nga po, natatakot po kayong kumain ng marami dahil nga po sinabi po ng doktor na ayun nga po ang timbang mabigat na, tapos pinagda-diet kasi pwedeng maka-apekto po yun sa laki po ni baby. So ang sabi po sa amin ng professor namin na parang nararapat pa rin po na kumain pa rin po ng tama, parang kahit ano po, kahit pa paano, wag po tayong mag-i-skip or parang magpapalipas po ng gutom kasi po pwede po yung maka-apekto po sa kaibigan po.
Then next naman po ay may 5 po tayong paraan kung paano nga po labanan ang takot. Una po ay ang pakikipag-usap sa mga mahal sa buhay. Siyempre po, kapag po tayo, di ba po, ay may problema sa buhay, minsan po ay kapag po nakikipag-communicate or nilalabas po natin yung nararamdaman po natin sa ibang tao. For example po, gumagaan po kagaya po nito. Kapag po kayo may problema, di ba po, ay minsan na sinasabi niyo po sa kasama niyo po sa bahay, ang asawa niyo po, di ba po, napapagaan po kasi nito yung pakiramdam po natin o yung takot po na meron tayo. Kasi maaari din po nila tayong mapayuhan dun po sa problema po na meron tayo. Then after po nun ay magdasal. Siyempre po kapag po ay tayo ay may takot or kapag po may mga bagay po na hindi natin alam or hindi po natin sigurado kung ano ang kahihinatnan, una-una po ayaw po natin kakalimutan na magdasal at magtiwala po sa ating Panginoon. So, ito ano yung ano? So, after po nun ay nasagutin na. Pangatlo po ay tibayan po ang loob. Syempre po, kapag po tayo ay nakakaramdam ng takot, kung ang takot kung yung takot po yun ay healthy fear, yung sinabi ko po sa inyo, huwag na po tayo mag-isip po ng magdalawang isip na gawin po yung isang bagay kung ikakabuti naman po ng kung ikakabuti naman po ninyo. So for example po, ayun nga po, di ba po yung natatakot nga po kayo na ngayon po ay baka po ma-CS kayo. So kailangan po tibayan po natin ang ating loob, buksan po natin na ang loob po natin na ayun nga po, na gawin po natin yung mga bagay or yung mga bagay na hindi dapat or dapat alang-alang po dun sa situation po na hindi natin nais na mangyari. Then next po ay huwag po hayaang lamunin ng takot. So ayun po sa unhealthy fear po kasi di ba po na sinabi ko po kanina, once po kasi talaga na kapag inisip po natin or nag-overthink po tayo, dun po sa takot na meron tayo, ang mangyayari po kasi pwede po siya mag-lead sa stress po. Di ba po? Kasi parang wala ka na pong ibang ginawa sa isang araw kundi isipin na, ay wala, ano kaya mangyayari sa akin pagkapanganak ko? Ay wala, ano madudulot nito? Pero kung nilabanan po natin yung takot na meron tayo, pwede po natin kumbaga po ay ma-overcome yung takot na meron po tayo. Then lastly po ay, syempre, lagi po tayo maging positibo sa buhay. So, kahit po na may mga challenges or difficulties po na kinakaharap po tayo sa buhay, huwag po natin siya tignan as negative po. Kumbaga, may tinatawag po kasi sila na silver lining, dun daw po tumingin. Kasi ito po kasi silver lining po, ito po kasi silver lining ay, ito po yung brighter side or yung magandang bagay po nung problema o takot na meron tayo. So ayun po kasi kapag po kasi hindi po natin nagawa yung 5 paraan na sinabi ko po, ay maaari po kasi ito magdulot ng masama. Or yung takot po na meron tayo ay maaari po itong makapag-ambag sa mga bagay po. So una po ay So una po ay maaaring madala niya ito at hindi makalimutan hanggang sa kanyang pagtanda. Di ba po pag isang bagay na takot tayo na ayun pala hindi po natin ginawa na tibayan ng loob, na hindi po natin nilabanan yung takot, maaari po kasi natin siya dahil po sa ating pagkatanda o po parang maging na po siya, hindi naman po sa balakid, parang maging mark na po siya sa atin na dala-dala na po talaga natin siya. Then next po ay maaari po mag-uwi po ng depression o pagka-stress. So, masamang dulot po ng pagkatakot yun. Kasi di ba po, paulit-ulit po sinasabi na, ayun nga po, kapag hindi po natin nilabanan yung takot natin, ay maaari po tayong ma-stress. Di ba po? Then next po ay humahad lang sa isang tao upang makamtan niya ang gusto niyang makamit sa buhay. So, sa case niyo po, di ba po, para po yung pag-iisip niyo po na, yun nga po, dun dahil nalalapit na nga po ang inyong
nagiging ano po kasi siya, di ba po, nagiging hadlang po dun sa future. Sa future po, for example lang po, na naiisip niyo po dahil dun po sa mga unang mga senaryo, yun nga po sa pagpapaanak niyo po dun sa then, lastly po ay maaaring maapektuhan ang kalusugan. So, yan po, di ba, nasabi niyo po sa amin na yun nga po, dahil po sa takot kayo ay minsan po ay iniiwasan niyo po na kumain po. Kumain po ng marami dahil nga po sa takot po kayo na ganun po yung magiging kahinatnan. Pero sabi nga po ni Jericho kanina na dapat po ay kahit po na ganun, okay lang naman po na na kumain po rin po tayo kahit hindi po tayo magkanin, kumain po tayo ng prutas at ng gulay kasi hindi lang naman po kayo po yung matutulungan ng pagkain po ng tama, hindi pati rin po yung dinadala niyo po ng tama. Okay, so ngayon po na nalaman niyo na po kung ano yung mga iba't ibang uri ng takot, yung mga paraan kung paano siya labanan at saka yung mga masasamang dulot nito. Tumungo naman po tayo sa unang topic, yung pangangalaga po sa ating kalusugan. So, dahil nga po kayo ay dentist ngayon at nagdadalang tao, ang timbang ng isang ina ay nakaka-apekto sa magiging resulta ng kanilang isisilang na sanggol. So, kapag overweight ang isang nanay, pwede itong mag-result sa parang cesarean delivery kasi dahil nga naging malaki si baby sa iyong sinapupunan. Tapos kapag underweight naman po si mommy, kabaliktaran naman po nung malaki si baby, magiging maliit lang po si baby paglabas kapag underweight si payat ang labas si baby kapag underweight si mommy. So dapat malaki yung contribution po ng tamang pagkain sa pagbubuntis para rin po yun sa paglabas po ni baby. So ano nga ba ang kahalagahan ng pagkain ng tama? So sa tulong ng sapat na pagkain, matutugunan ng mga individual ang kanilang mga pangailangan sa sustansya na kinakailangan upang mapanatili ang mabuting kalagayan sa kalusugan, tamang paglaki at pagunlad, at pangkalahatang kagalingan sa nutrisyon. Kaya ang sapat na pagkain ay nagsisilbing gabay para maunawaan ng mga tao ang kanilang tinatayang pang-araw-araw na pangangailangan sa sustansya at upang maiwasan ang pagsisimula ng mga kakulangan sa sustansya. So ayun po, parang naulit lang po yung sinabi ko kanina na ayun nga po, yung mga kahalagahan po ng mga pagkain po natin ng tama, like yung pagkain po, yung pag hindi po natin pag-skip po ng meals, dapat po hindi po natin siya ginagawa. Kasi nga po, nagkakaroon po yun ng epekto sa magiging nutrition po ni baby. Ganun po. So, additional po, pandagdag na kailangan din po natin kumain ng mga prutas at gulay sa mga kinakain din po natin. Hindi lang po puro mga kanin, ulam. Dapat meron din po tayong mga kinakain prutas kahit papaano sa isang araw para makuha rin po natin yung nutrients na meron doon po sa mga prutas at gulay na yun. So ano nga ba ang epekto po ng hindi pagkain ng tama? So, ayun nga po, meron din po yun. Una po nakaka-epekto po ito sa resulta ng kapanganakan po ninyo. So kapag, ayun nga, nabanggit ko na kanina, kapag overweight si mommy, laki ang chance na maging malaki din si baby sa loob dahil marami siyang nakukuha mga nutrients. Tapos kapag underweight si baby, malaki ang chance na maliit lang po siya pag lumabas. Ganun po. May effect po siya sa delivery po. And then after po noon, isa pang epekto is yung pagkapagod and panghihina. So, di ba, nasabi rin niyo po noon na nung nag-interview po kami na nung hindi po kayo kumakain or nag-i-skip po kayo ng meal sa agahan, nakakaramdam po kayo ng panghihina kapag nagawa po kayo ng mga gawaing bahay, lalo na po dalawa lang po kayo ni Daniel magkasama rito. So, kayo lang po ang gumagawa ng mga gawain. So, ayun po, kapag hindi po kumakain, syempre wala po tayong energy para kumilos. So, ayun, nababawasan po tayo or madali po tayong mapagod tsaka manghina dahil doon. Tapos, ang last po, mataas ang chance magkaroon ng anemia at gestational diabetes. So, ito po, syempre kapag kulang ang mga nakukuha nating sustansya, pwedeng bumaba ang ating mga dugo po, mga ganyan.
anemia. Ah, Anemic. 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 Mababa Yan ang nun. dugo. Mababa ang dugo. So, ano po ba ang mga kinakailangan kainin ng isang buntis? So, meron po tayong tinatawag dito na micronutrients or yung mga kinakailangan kainin ng maliit na halaga lang or yung mga kailangan ng katawan natin in small amounts. Yun po yung mga vitamins and minerals po. So, sinabi po natin mga vitamins, yun po yung mga iniinom niyo po na vitamin A, C, D, gano'n, mga vitamin B12, mga ganun po. Tapos kapag sinabi naman po natin mga minerals, ito po yung mga calcium po, yung mga nabanggit po kanina sa ngipin, Yung ano, mga iron. Pero sulfate, Apo, yun, yung mga minerals po yun. Tapos sa macronutrients naman po, ito naman po yung mga kinakailangan kainin natin ng maramihan. So ito po yung mga nutrients na nagbibigay sa atin ng enerhiya para makakilos po tayo sa isang araw para maging productive po ang ating araw. So ilan po sa mga ito yung mga carbohydrates po, mga protein, saka mga fats na makukuha natin sa iba't ibang variety ng pagkain. So, halimbawa kapag kumain po tayo ng mga kanin, isda, may mga ano na po yun agad, may mga carbs, proteins, fats. Tapos ugaliin din po natin na uminom po ng tubig para ma-hydrate din po natin yung sarili natin. And ayun po, maging hindi po tayo magkaroon ng problema sa ating urinary system or yung sa pag-ihi. Yan po. So, may mga katanungan po ba regarding po dito sa topic na ito? Wala po. Wala naman po. So, ayun po, to end po yung topic po yan. So, huwag po tayong huwag po nating hayaan na madaig po tayo ng takot dahil po dun sa mga posibilidad na mangyari. Lalong higit po pagdating po dun kung sa kalusugan naman po kung ang kalusugan naman po ang nasa ano ba yun? Borderline. Oo, kung ang kalusugan naman po ang dahilan, wag po tayong magdalawang isip po na gawin po ang mga tama. So, sa case niyo po as a pregnant woman, so dapat po ay kumain pa rin po tayo ng tama at sapat po yung mga pagkain. So, wag po natin hayaan na malipasan po tayo ng gutom. So, dahil marami naman po kasi mga paraan po para po manatili po na nilaman ng ating tiyan. So, lalong higit po na na isang tao po ang inyong dinadala. So, ayun po. Tatanong po ulit kami regarding this topic po. So, natatandaan niyo po ba kung ano po yung dalawang uri po ng takot? Healthy fear at unhealthy fear. So, pwede niyo po ba sa amin sabihin kung ano po yung healthy fear? Healthy fear. Yung ano po, halimbawa may mahulog na apple, ilagan po siya para hindi po Oh, so natural naman po yung feeling na maramdaman po yung takot sa mga ganung bagay. O paano po yung mga unhealthy fear? Pag halimbawa po yung buko ang malaglag, masakit po yun pag matamaan po kayo. Sa unhealthy po, unhealthy, yung hindi po parang malusog sa ating katawan, hindi siya malusog pag iniisip po natin siya. Yun po, sa unhealthy fear, yun po yung pag nakakadulot na po ito ng stress sa atin. Nade-depress po tayo sa mga bagay-bagay like yung sa case yung nga po about po dun sa pag-deliver po kay baby na hindi po tayo kumakain masyado, nakakapagdulot po siya ng stress sa inyo. Kasi yun nga po, baka nangangamba po kayo na baka lumaki po si baby at cesarean kayo. So yun po yung mga example po ng unhealthy fear. So pwede nyo po bang pwede po ba kayo magsabi po ng kahalagahan po ng pagkain ng tama? Sa ano po yun, sa sinabi po yun kanina na mahalaga po na kumakain po tayo ng Tamang oras po. pwede rin, tama po yun, sa Kumain po ng tamang oras tamang oras. para hindi po malalipasan. Ayun, hindi dapat tayo nagpapalipas ng gutom, tapos dapat kumakain din po tayo ng mga gulay at prutas din kahit pa paano magdagdag sa mga
kanin at ulam na kadalasan natin kinakain sa araw-araw. So dapat para madagdagan ang sustansya na natatanggap ng ating katawan. So ano po ulit yung kung natatandaan niyo po, ano po yung micronutrients. Yung ito po yung hindi. Ito po yung mga kinakain po natin in small amounts. Mga ano po, pagkatulad po ng pero sulfate po. Yun, mga vitamins and minerals po. Yun po yung mga kinakailangan natin kainin or inumin. Yun po. Sa macro naman po, macronutrients, ito naman po yung mga kailangan po natin kainin in huge amounts or marami. Mga supplements po, mga pagkain, vitamin. Mga yun po yung mga carbs, Carbon carbohydrates, fats. proteins and fats po. Yun po yung mga kanin po, mga kanin, gulay, mga gatas, isda, sabaw, tama po. So, yun lang naman po so far. Wala na po kayong tanong po sa amin po. Ano po sir yung normal po na timbang talaga pag ganito po buntis? Ano po yung normal? Parang po kasi siya, parang depende po kasi Depende siya Sa sa height niyo po. opo. Yung po kasi namin, findings po namin sa inyo, nag-base po kami sa height nyo, then dun po sa yung last nyo po weight, which is 82 kilogram. Po, Opo. di ba po? Ano nga na po? 80 na lang po ngayon. 80. Nung Monday. Okay po. Bali po kasi nung kinumpute po namin siya ay nag-fall po siya sa 36 kilogram meters squared, kung hindi po ako nagkakamali. So, ang category niyo po kasi sa BMI or yung body metabolic index, body mass index po pala, ay nasa po siya, nasa obese. So ano naman po yun, dahil po yun may dinadala Opo, po kaya- kayo. So hindi naman, wala naman po Wala dapat naman po ipaproblema. problema po. Dahil, kasi po kapag nanganak naman po kayo, babalik naman po sa normal Opo, yung bababa. bababa naman po Opo. siya. And dun po natin ma-determine yung talagang kung ang timbang niyo po ba ay healthy or ay parang nasa tama Opo. or kung normal siya. Ganun po. Opo. Basta po, sa ngayon po, mapapayo lang po namin sa inyo as a student nurse po, ugaliin pa rin po na kumain po ng tama. And kapag Wag po po kasi magpapalipas. pregnant, pwede naman din po tayo mag-engage po sa mga exercise po. Kahit po yung yun nga po, paglalakad or yung simpleng warm up lang po, ganun. Para po, pwede rin po siya maging solution po para mabawasan din po yung gusto natin na timbang. So, ayun po. Dito nga po, pagkatapos ko maglakad, yan. Opo. Kahit Mawalis lakad-lakad dito, exercise po. din po. Opo. Tama Ang po. recreational activities po yung mga ganyan, pag-awalis ay nakatulong din. So ngayon po, ma'am, ano po kaya ang na-realize niyo po? Base po dito po sa mga Sa ating dalawang po namin sa inyo. Topic po na Opo. naibahagi Kumbaga, po ano po natin. yung parang namulat po yung isip nyo na, ay, dapat pala, Opo. ganito, ganyan. Opo. Ano po? Ano po? Kailangan po tandaan siya. Iwasan. Iwasan po ma-stress. Opo. Sa pangalaga po sa ngipin, may mga na-realize din po ba kayo ron? Meron po. Ano? Ugali yung mag-toothbrush. Opo. Pagkatapos po kumain. Para hindi po siya lalong masira. Ang bukod po doon, ano pa po, pag sa mga Yun po. Para Ayun. alagaan po siya mabuti para yun po, hindi siya maging maano po yung iba. Masira pala. masira. Opo. Ayun po, bukod po doon na dapat din po, pumunta din po tayo sa doon. Kahit sa mga Huwag po RH tayo po. matakot na pumunta po sa mga ganyan. Kasi ang goal lang naman po nila ay mapabuti po ang ating kalagayan. Sa ano na lang po siguro. Pagkatapos Oo, po, opo. ano. Kasi papabunot na lang po siya. Opo, malapit na rin po kayong mga anak, di ba po? Pabunot na lang po. Para Papabunot niya na lang po. wala po, lalim na rin po. Opo. Nasa bagang po kasi Anong wisdom pa? wisdom po. Hindi naman po siya nasakit po. Opo, Kapag bali may kapag napapasukan lang po napapasukan. ng kanin, sabi niyo po, no? Apo. So ayun lang po, iiwan mo namin sa inyo yung mga ginawa po namin Apo. mga pamphlets po kung tawagin, mga learning materials para kapag
may mga katanungan, pwede nyo po yung tingnan. Tapos, ayun po, babalik po kami ng January. Nandito po pa kayo ng January? Wala man po. Dito Mga pa naman siguro po. 3? Ay, mga anak na yata siya. Malaman po sir, kasi po, ang ano Saan ni, po ba kayo mag-stay po? dito pa rin. Pero, Pero, pag nanganak po kayo, ano po ang plano ninyo? wala pa po kami ano ng isa. Ah, Kasi, ang sabi ko, dito kasi alis na daw. Ah, Nilipat ko ng baras. Hindi po alam na kasi sa baras po. Hindi ko po alam kung isasama niya ako doon o uuwi ako sa akin. mga kailan po kayo? Pagkatapos ng panganak? diretso po agad or mag-stay Malaman po? po, mag-ano na lang po ako. Sige po. Kasi, Sige. baka po kasi bumalik po kami ng mga first week po ng January. Baka nandito pa po Mga kami. January 3, 4, 5, 6. O baka nandito pa po kami nun. Kasi babalikan po namin kayo for last na po yun. Kasi evaluation na po namin kayo. Titignan po namin kung meron po bang improvement na Improvement. nangyari po or kahit konti or talagang wala pong nagbago. Opo. Ayun po. Opo. Kung ano po, kung paano po nakatulong po yung health teaching na ginawa po namin sa Yun lang Dito po. na naman. Opo. Bali, text na lang po siguro. Opo. So yun lang naman po. Maraming salamat po sa Opo. pakikinig. Masaya po kami Opo. na nakapag-health teaching kami sa inyo at nagagawa nyo rin pong makasagot sa amin kahit papaano sa mga sinasabi namin tanong. Yun lang po. Maraming salamat po. Maraming salamat Thank po. you din po. Apo, balitaan niyo na lang po ako kapag nanganak na po kayo. Opo. Hintayin po namin yan Opo, siya. opo. Ito nga po yan siya. Baby girl po ba? Opo, baby girl. Ito nung ano, nung Lunes, nung Monday po. Ito siya po yung RT. 149 sa ni Dr. Ba't ang laki? Sana Pero doon nagpa-ultrasound na po kayo. Sa ano pa po? Sa Kailan Monday. Monday pa. Kasi ang ano niya, kailangan daw po January 8. Dala ko na po yung result ng ultrasound po.